Hello mga gagawa po tayo ngayon ng OBYema cake at lulutuin po natin ito sa ating steamer. Kahit meron lang po tayo ditong hand mixer ay makagawa na po tayo dito ga. Kasi pwede lang po talaga tayong makagawa nito kahit wala po tayong oven at napakalambot nga naman. Kaya ito na po umpisahan na natin. So gawa na po tayo ng ating cake batter mixture. Dito meron tayong 2 in 1/4 cup ng ating cake flour. 250 grams po ito sa ating gramuhan. At kahit bago pa yung ating harina ay salain lang po talaga natin para makinis yung ating mixture. At 2 tablespoon ng ating baking powder or 20 grams pag sa gramuhan po i-measure. At half teaspoon ng iodized salt. At dito mga ga, hindi po natin nabidyohan yung paglagay ng ating OB flavor powder. Naglagay lang po ako dito ng 3 tablespoon. At nilagyan ko lang din yan ng 1/4 teaspoon ng food color na OB violet. And then mix lang po natin yan at maglagay tayo dito ng 3/4 cup ng ating white sugar. At dito mga gagamit po tayo ng 4 na piraso ng medium na itlog, whole eggs po yung ilagay natin. At 3/4 cup ng evaporated milk at 3/4 cup na mantika. Palm oil lang po yun ng brand yung mantika na gamit natin dito mga ga. At mix lang po talaga natin yan hanggang sa kuminis yung ating mixture. At para sigurado talaga na makinis yung ating mixture na walang halo-harina na buo, walang lumps, ay salain lang po natin yan. Dito sa ating OB flavor ay pwede naman tayong gumamit ng liquid o di kaya syrup. At ito lang kalapot yung ating mixture. I-set aside lang muna natin ito. Dito naman tayo sa ating mirang. So dito meron po tayong 7 piraso ng medium na itlog. Paghiwalayin lang po natin yung egg yolk at saka yung egg white. Kailangan po na dry, hindi basa po yung bowl na paglalagyan po natin ng ating egg whites. At pagkatapos, itabi lang muna natin yung ating egg yolk. Ito na po yung ating mirang. So ito na po yung ating 7 piraso ng egg whites. At lagyan lang po natin ito ng 1 teaspoon ng cream of tartar at 3/4 cup ng white sugar. Kung wala kayong cream of tartar mga ga, ay pwede talagang gumamit lang po kayo dito ng white vinegar. Same measurements lang din po. At pag nag-create na ng bubbles na makinis yung ating egg whites, ay simula na po nating ilagay yung ating white sugar ng pautay-utay lang or gradually lang po yung paglagay natin. At nang naubos na po nating nailagay lahat yung ating asukal, ay transfer na po natin sa pinaka-high speed yung hand mixer po natin. At batihin lang po natin ito hanggang sa makuha po natin yung medium peak or yung step peak. At ito na po yung consistency ng ating mirang mga ga, ay matibay na po at ilagay na po natin dito sa ating cake batter mixture. At sa paglagay po natin dito ay huwag lang po natin iubos agad lahat buhos, bali hatiin lang po natin. Hatiin lang po natin sa dalawa yung paglagay natin ng ating mirang. At i-fold lang po natin yan ng mga ga, cut and fold lang po yan ng padahan-dahan. At pag nag-well mix na po yung ating unang nating nilagay, ay pwede na po nating ilagay dito lahat yung natira pa natin na mirang. At cut and fold lang po natin ito ng padahan-dahan at huwag lang po natin itong ma-overmix. Naka-fast forward po yung ating video kaya medyo mabilis po natin tingnan yung pating paghalo dito. Pero mga guide, dahan-dahan lang po natin sa paghalo yan. At gumamit lang po ako dito ng hulmahan na may sizes na 12 by 9 by 3 at nilagyan ko lang po yan ng parchment paper. Kung sa oven po ninyo lulutuin ito mga guide, kailangan po ay nakapag-init na po kayo ng inyong oven bago po ninyo ito isalang. At sa ating video ngayon ay sa steamer po natin ito lulutuin, kaya yung ating steamer ay kumukulo na po yung tubig bago po natin ito ilagay. At tansyahin lang po natin yung tubig ng ating steamer. Yung tubig ng ating steamer dito ay nasa 2 liter po. Kung lulutuin po ninyo sa inyong oven, ilagay ko na lang sa ating caption yung ating time baking. At takpan lang po natin ito ng foil para hindi matubigan yung ibabaw. At lutuin po natin ito mga ga sa katamtaman lang po talaga ng apoy ng ating kalan sa loob ng 50 to 55 minutes. At habang nagsalang po kayo nito mga ga, huwag nyo lang po na buksan po yung ating steamer. Tapusin nyo muna yung nakaset po ninyo na minuto bago nyo buksan at mag-steak test po tayo. Yan, pag malinis na po yung ating steak, ay luto na po yung ating cake at kahit na medyo mainit pa, kung kaya lang naman natin hawakan, ay pwede na po natin itong kuhanin dito sa kanyang molder. Ayan, napakalambot ho yan ha, napakalambot po yung ating cake mga ga. At palamigin muna natin ito ng husto. Gawa muna tayo ng ating OBYema frosting. So dito sa ating frosting, meron po tayong 10 piraso ng medium na egg yolk. Ay yung ating 7 piraso na egg yolk kanina mga ga, ay nagdagdag po ako dito ng 3. Bali 10 na po yung ating egg yolk na ito. At magdagdag lang po tayo or maglagay lang po tayo dito ng 1 can ng evaporated milk or 370 ml. At dito maglagay tayo ng 7 tablespoon ng cornstarch. And then tunawin lang muna natin yung ating cornstarch at salain lang po natin.
At lagyan natin ito ng mga half tablespoon ng ating OB flavor syrup or liquid man dyan, yung gagamitin po ninyo ay pwede po. At 2 lata na condensed milk na may 390 grams bawat isang lata. At lutuin lang po natin ito sa mahinang apoy ng ating kalan at ito'y haluin lang po talaga natin hanggang sa ito'y kumulo, hanggang sa ito'y lumapot. Huwag lang po nating tigilan sa paghalo mga ga, kay para hindi din masunog yung ilalim. At pag ganito nakalapot yung ating frosting, ay haluin at lutuin pa natin yan ng mga 5 minuto para lutong-luto at lapot na lapot talaga yung ating frosting. At paglapot na talaga mga ga, ay patayin na po natin agad yung apoy ng ating kalan at maglagay po tayo dito ng 2 tablespoon ng margarine. Pwede naman kayong gumamit dito ng butter. Ayan, okay na po yung ating palaman. At hinati pala natin ito mga ga, hindi natin na ipakita sa kamera yung ating paghati. Ang lambot po talaga na ating chiffon cake sa steamer. Pwede naman na yung ginawa po nating OB frosting, ito po yung ilagay ninyo na pangpalaman po natin dito sa gitna. Ako kasi yung nilagay ko lang na bilang pangpalaman dito sa gitna ay yung Jersey OB flavor condensed lang po. At kahit medyo mainit pa yung ating frosting ay nilagay ko na po dito. Makapal at malapad na po talaga yung ating cake na ito. Pwede kayong gumamit dito ng 2 sizes ng ating cake round pan na 8x3. Sa pagluto po ng ating frosting, pwede tayong magdagdag dito ng kahit kunti lang po na food color na OB violet para maging obing-obi talaga yung kulay ng ating frosting. At lagyan lang po natin ito ng grated cheese sa ibabaw. At tamang-tama naman na malamig na po yung ating frosting ay nag-set na po siya para pang-design po natin dito sa ibabaw. At hanggang dito lang po yung ating video mga ga. Sana may natutunan. Ito pong muling inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye.